Kasi ang totoo naman, bakit ba sila ganyan? Ang hinahawakan nilang pera, napakalaki. Kung tayo po 1 milyon lang, kahit nga 10 milyon, very limited eh. Pero sa kanila, 100 milyon hanggang bilyong dolyar ang hawak at minamanage. Hello mga ka-RFF, tanong lang po, kayo ba ay nanood ng aming mga videos na pinost recently? At yung napakagagandang rate of return ng mga funds na pinag-usapan namin, nag-invest ba kayo? Alam nyo, ito ang gusto kong talakayin sa ngayon. First and foremost, alam nyo naman pong lahat, ito si Rex Mendoza, ang inyong ka-RFF, and we are from Ramper Financials. Gusto po namin magabayan kayo, gusto namin makasama kayo on your pathway to financial security and prosperity. Simpleng-simple po, we want you to fulfill your financial dreams. Kaya sana, niisip ko, kung tayo'y nanood ng mga video yon, did we lead ourselves into action? Kasi sabi ko nga po palagi, education without execution is entertainment. Nangihinayang po ako eh. Napakagaganda ng video na huli naming mga ipinalabas. Galing kay Miss Jung, kay Morgan, at kay Enro. Sana po ini-implement natin at hindi lang tayo na-entertain ng mga video niyan. But today, gusto ko pong tayin. Paano nga ba nangyari? Na napaka-exciting. May mga mutual funds. Last year, alam naman natin, 2024 was a challenging year in terms of investments. Pero may mga funds na kumita ng close to 20% at yung iba nga, lampas pa sa 20%. And we're even talking about local exposure. Abay, lalo na pag international exposure, talagang lampas-lampasan sa 20. And if we look at the dollar-denominated funds that we recommended, abay, close to 20% while holding a stronger currency. Kaya po, napag-isipan ko, siguro kailangan ko ma-explain paano ba nagawa yan kasi may mga tumawag kong kaibigan sa akin na sabi, napaka-imposible naman, guys. Totoo ba talaga yung nangyari niyan? Abay, totoo po. At patuloy na nangyayari. Alam naman natin, napakasagwa ng takbo ng merkado natin ngayon. I am so sure, marami na naman dyan, medyo malungkot, at maaaring magsabing ayaw ko na at iiwan ko na yung stock market. Sayang naman. Alam niyo po, dapat tama lang ang approach. Hindi ko naman sinasabing mali ang merkado. Dapat maging involved tayo because obviously, growth is a function of investments and depende po sa pinasok nating investments, maaaring lumaki or lumago ang ating mga puhunan or pwede rin malugi tayo. Pero over time, if we just do the right strategies, talaga po, kumpiyansa ako, nakikita tayo. But in the meantime, totoo ba talaga ito? Kasi ngayon, 2025 na, mas masagwa pa ang market. Pero may isang fund dyan, almost 8% ang rate of return. Habang lugi halos lahat. And this is a local fund. In fact, if we are going to be projecting their performance for the year, at hindi naman po dapat ina-annualize, tama naman po, pero may pag-asa pang lumaki ang kita ng mga yan. Lalo na pag nag-improve ang market. So ano bang tatalakayin ko ngayon? Ang sasabihin ko, totoo lahat yan, pero may dahilan kung ba't nangyayari ang mga yan. Hindi po natin maialis. Tayo, gusto natin, nag-i-invest tayo ng ating sarili. Desisyon natin. And for many of us, quite frankly, we're not doing very well. Napakahirap pong mag-diversify kung 100,000 lang ang pera mo. At napakahirap pong magkaroon ng global exposure kung 1 milyon lang ang pera mo. But the thing is, mayroon po tayong options eh. Sa halaga ng mga perang yan, we can be fully diversified and we can have the best fund managers in the world as our partners. At bakit po nakakalamang sila? Ito na po.
Ayokong daanan yung mga advantages of having a fund manager. Alam naman natin, general yan sa discussion ng mutual funds. Pero ang totoo, meron talagang detalyeng mas mabibigat. So ito po ilalabas na natin. So dati po masasabi natin, fund manager expertise. Let us be a little more detailed. Yung fund manager expertise, meron po yung katapat na galing at kakayanan na kadalasan tayong mga individual ay wala. Tatapatin ko na kayo. For example, risk management. Abay, ang fund managers po, pag nagre-risk management, they are actually doing this from experience and by doing many things within given markets. While nakaposisyon po sila for growth, nakakapag-invest sila sa mga defensive assets na sinasabing pwedeng mag-balance off ng potential losses at nagme-maintain pa rin ang growth position. Yun po kadalasan hindi abot ng kakayanan or acumen ng regular investor. Ang risk management po, may parameters yan. Sinusukat nila yan. They have what we call metrics. Yung mga correlation, yung mga ganyan, trabaho po nila yan. Tayo, masasabi natin pag nag-diversify tayo, okay na. But sometimes, it's a weak diversification because we're within one market. Pwede yung systemic yung problema sa Pilipinas at kung dun lahat ng ating taya, kahit po diversify tayo, our exposure or concentration risk remains the same. Kaya importante po yung risk management. Second, syempre po, access to different financial instruments. Sabi ko nga kanina, dahil sa risk management, kailangan nila ng konting defensive or tactical moves. Kung wala po tayo sa ating access sa mga produktong ganun, mahihirapan po tayo. So for many of these fund managers, they have calibrated what we call the global and the local balance. Yan, karamihan po sa kanila, alam nila, pag medyo may challenges ang local, maaaring maghanap ng opportunities sa global stage. Kung tayo po, wala tayong access sa ganun, di mahihirapan tayo. Sayang naman. Hindi po talaga sapat ang risk management at access natin. Kakaiba po ang laro nila. Kasi ang totoo naman, bakit ba sila ganyan? Ang hinahawakan nilang pera, napakalaki. Kung tayo po 1 milyon lang, kahit nga 10 milyon, very limited Pero sa kanila, 100 milyon hanggang bilyong dolyar ang hawak at minamanage. So kaya po nilang magka-opisina sa Amerika, sa Europa. They have people on the ground to do their researches and because of that, lamang na lamang sila. Sa exposure natin, very limited ang ating information. At kadalasan, pag binasa natin ang mga reports na yan, huli na, nakagalaw na ang tinatawag nating big players. Isa pa pong kaibahan, ang mga ito, data-driven sa kanilang analysis at decision-making. So, in risk management, in accessing global and local funds, meron po silang institutional-grade research, economic forecasts, and real-time analytics para makita nila kung yung strategy nila sa investing in a particular fund ay angkop pa dun sa investment objectives at goals and aspirations ng kanilang mga shareholders. So pag data-driven kayo, ito pa ang naihahatid na next advantage. Emotion management. Tayo po, syempre pag bagsak na bagsak ang market, lagi tayong balisa, lagi tayong takot. Parang hindi makakabawi. Ito po mga fund managers na ito. Hindi lang po dahil sa batikan at eksperyensyado sila. Ang totoo, yung mga data na yan, naghahatid sa kanila ng framework para sila ay maging mas objective sa kanilang mga desisyon. Sa pagpili ng investments, pagbenta ng investments, minsan po yan ang pinakamasakit sa atin. Ako po personally, kasalanan ko yan. Parang mas mahirap sa aking magbenta To cut losses, sometimes it's so difficult. I don't know if you will admit to that or you have that kind of a weakness, which I have.
Pero ang fund manager po, dahil sa kanilang very objective analytics, wala po silang pakundangan. Kung alam nilang kailangan mag-cut loss, gagawin nila. So, in a way, yung emotion nila hindi at a high level as many individual investors are. At plus po yan in a market that's beset with volatility. Importante po yung emotion management. The other advantage and strength that's very close to that, again, is their crisis experience. Siyempre po, ang dami na nilang napagdaan ng crisis sa kanilang experience. And even po, bata ang isang fund manager, meron siyang wealth of institutional history. Alam po niya yan, nakasulat yan, documented yan, at alam na natin ang nangyari. Ang isang example ko, natakot tayo sa Trump 2.0. Meron akong studying nakita, binalikan ang Trump 1.0. At totoo nga po, bumagsak in the first few months after Donald Trump got elected the first time, bumagsak po ang merkado natin. But after that, ang recovery po tuloy-tuloy at natapos na ang Trump 1.0, lamang pa po ang stock market from the drop that it experienced when Donald Trump got elected. So, ito pong institutional historical data. Nakakalpo nila yan at nagagamit nila yan in projecting further strategies to move their funds, to move their investments effectively. I'm sure, na-mention na po dati, noon pa yung advantage ng diversification. Dahil ang laki nga ng hinahawakan nila, madali silang mag-diversify compared to us, ordinary mortals and individual investors. Let me drill down on that advantage. Sa kanila po, hindi lang diversification, tailored diversification. As I've mentioned earlier, ang pag-invest po sa maraming investments is not actually diversification. Minsan, yung systemic risk, ang exposure mo, concentrated pa din. Sila, dahil nga data-driven sila, tailored diversification, bawat fund, alam nila kung anong risk parameters na kailangan. Dahil nire-report nila yan eh. Regularly, quarter on quarter, and for some fund managers, even monthly. So, alam nila kailangan silang mag-calibrate na tailor fit nila ang kanilang diversification. Alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng tumaya at mag-risk at alam nila kung hanggang anong level ng risk ang kanilang ibibigay sa kanilang shareholders. And if they see that there is a change in risk parameters, sila po ay instantaneously nag-a-adjust. Tayo, as regular investors, we don't do that. Kasi tayo, we sometimes have the hope that the market will turn around just like that. And we also think it might be a good chance to just load up, even if some parameters are really getting to be questionable and might not be viable basis for increasing exposures. Baka po pwedeng hindi dito tayo ma-expose sa ibang merkado naman. And that's the reason why middle part pa lang ng last year, di ba sinasabi na namin, maglagay na tayo sa global funds. Maglagay na tayo sa may mga thematics. Consumer, meron din tayong technology. Ngayon po meron ng healthcare. O, di ba yan yung mga thematics na hindi natin makikita sa ating merkado. But fund managers, especially the globally entrenched ones, will always have this global and international funds and even thematic funds that will give us access dito sa mga mutual funds na pwedeng kumita kahit problematic pa yung overall market natin. Dito po sa tailored diversification, talagang alam nila yung mga assets at issues and stocks that are not correlated. Ibang-iba po yung correlation. Meron silang measures nun. Tayo, para lang makapag-invest ka sa maraming assets o maraming issues, maraming stocks, diversified ka na. Sa totoo po, sa mga fund manager, mini-measure nila ang correlation. So kung talagang tailored ang diversification mo, ang correlation ng inyong mga investments, hindi necessarily 1:1. What that means is this: pag nagkaroon ng market volatility, nagbabalance off
yung iyong portfolio dahil may mga stocks na maaaring challenged at may mga stocks naman na maaaring kumikita given the nature and stage of markets. And lastly po, ito na naman dala ng sophistication ng kanilang mga tools, analytics, and prompts na tinatawag. Sila po ay madaling nakakagawa ng proactive rebalancing. Proactive rebalancing kasi po alam nila yung katatayuan nila, yung analytics nila, yung numero nila, computerized po lahat yun eh. Yung charts nila, nandyan kaagad eh. So alam nila pag medyo may tinatawag na off whack, di ba, na kailangan o palitan kaagad natin to o readdress kaagad natin yan. Kasi if things are out of whack, that means the fund manager is not doing his job. So proactive balancing and rebalancing means pag kumikita itong isang stock na to, baka kailangan bawasan natin yan para i-balance natin yung ating portfolio. And we can take profits at the right time. Minsan naman, ang pinapakita ng mga numero, pag kumikita, mag-load up pa tayo. Dagdagan natin. Kasi hindi pa natin nahihit yung tinatawag na target prices. And those target prices are still at PE ratios that are still very handsomely cheap as of this time. Ang dami ko pong nilabas na pananalitang gano'n na fund manager jargon, pero po sila araw-araw nilang kwentuhan, yan ang laman. And it is my privilege and actually an honor to be able to sit down with these fund managers, break bread with them, compare notes with them, and actually find out how they do things. Kaya naman po, syempre nakakataba din ang puso na naiintindihan ko kahit paano ginagawa nila. Kaya naman hindi kami nag-aatubiling i-offer sa inyo yung expertise na yan. At this time of global inflation, multi-growth and contraction in several markets, geopolitical situations that can be driving economic embargoes like tariffs and problematic policies as such, lahat po yan, araw-araw, kinakain for breakfast ng mga fund managers. Ang sabi ko nga po, meron ba tayong oras at kakayanan gawin yan? Baka naman mas maganda, mag-allocate na rin tayo ng ating portfolio sa mga fund managers na ito. At dito po makakatulong ang Ramper sa inyo. Yung mga pinresent po na mga videos natin, again, ulitin ko, nila Morgan, nila Miss Jung at nila Enro, pwede po nating balikan ng mga yan. Tutulungan kayo ng Ramper para kahit papano, you can have access to these fund managers and they can weave magic so that at least you will have a better portfolio and a more robust view in terms of a platform moving forward on your financial track. Kami po sa Ramper Financials ay talagang nagsusumamo sa inyo. Payagan nyo na po kami, tulungan namin kayo sa mga desisyong ganito. And you can get in touch with us. You can even go through Ramper Online right now. Nandyan po sa Ramper Online ang lahat ng mga funds na nire-recommenda namin. But if you want a real one-on-one discussion with our business development officers, mag-comment lang po kayo dyan at tatawagan namin kayo o kontakin namin kayo. Mag-comment lang kayo dito sa comment section and we will get in touch with you and tell you what you can do to firmly establish your track towards security, abundance, and prosperity. Again, ito pong muli si Rex Mendoza. Bumabati sa inyong lahat at sana naman po, our investments will make us fulfill our financial dreams. Blessings always.